isang magtatraidor mula sa ating angkan. Hindi ko na sa Anayra. Siya ang bago kong laruan. Nasa panganib si Fatima. Siya dapat natin iligtas. Siya ang pakay ng mga aswang. Nasaan ang alalay mo, Kapre? Bakit hindi mo kasama? At saka, bakit nawawalan itong buhok mo? Nasaan si Fatima? Wala na si Fatima. Iniwan daw yun ni Bembig. Sino po kayo? Akong yung magiging ina. Pakawalan niyo ako rito! Kailangan mo munang matutuhangal dahil nangahas kang atakihin ako. Wala ka kasi utang na loob, Sento. Biruin mo. Hindi mo na hinalang ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan. Hindi ka na makakawala sa pagkatali mong yan. Nilagyan ko ng kulam ang lubid. Kaya kahit anong lakas mo, hindi mapuputol yan. Tawarin niyo ako, Supremo. Nagawa ko lamang yung dahil sa iya. Dahil nakuha ng isang mortal ang aking mahiwagang buhok. Ayun. Tingnan mo, Supremo. Lumabas din ang kanyang tunay na kulay. Akala ko pa naman noon na si Sento ay punong-puno ng lakas. Ngunit hindi pala. Kulang pala siya ng utak sapagkat naisahan siya ng isang hamak na mortal. Paano nangyari yun? Ang batang itinakda. Nakaharap ko ang batang itinakda. Meron siyang kakaibang kapangyarihan. Kaya wala akong nagawa. Nakita mo ang bata ng propesya? Nanay? Pero wala po akong nanay. At hindi ko po kayo kilala. Ako si Anayra. At mula ngayon, ako ang iyong nanay. Anayra? Binigay ka sa akin ng tubig, bata. Nakita kita at niligtas kita. Kaya mula ngayon, akin ka na. Ho? Pero hindi po pwede. May magulang na po ako. Si Mother Ben. At sigurado po ako na nag-aalala siya. Sila ni Angel. Kailangan ko na po makabalik. Hindi na. Mula ngayon, dito ka lang. Akin ka na. Ayoko po. Nakita mo ang batang si Fatima? Ang batang itinakda? Oo, Supremo. Pakawalan niyo ako dito at dadali ko kayo sa kanya. Tumigil ka, Sento! Hindi mo na kami malilinlang! Nagsasabi niyo ako ng totoo. Nakita ko ang batang itinakda. Kaya wala akong nagawa. Nakuha niya ang mahiwaga akong buhok. Maniwala kayo, Supremo. Hindi, Supremo! Supremo! Huwag kang maniwala sa kanya. Nasisiguro ko sa'yo na yan ang aswang na nasa iyong pangitain. Hindi mo ba nakikita? Mayabang siya. Ganit! Kaya't sa aking palagay, siya ang aswang na magtatraidor sa atin. Hindi totoo yan, Supremo. Pakawalan niyo ako dito. Dadali ko kayo sa kanya. Kung talagang kakapri ka namin, sabihin mo ang totoo. Ang iyong nalalaman. Hindi. Pakawalan niyo muna ako dito. Pakawalan? Hindi mangyayari yun. Supremo,
Papaikot lamang tayo ng isang to. Malamang ay wala naman siyang nalalaman. Tingnan mo siya. Diba? Nililibang niya lamang tayo. Ngunit wala na namang pinupuntahan ang usapang ito. Nais niya lamang tayong isahan. Malamang ay gusto niya lamang maangkin ang bata upang gamitin din ito laban sa atin. Hindi ba, Supremo? Dahil sa ginawa mong kahangalan, lalo kitang parurusahan. Gumising ka. Tulungan mo kami natin si Fatima. Marami pong nainom na tubig yung aso. Maswerte pa tayo at humihinga pa siya. Pero yung tromang natamo niya, yun ang delikado. Huwag na po sana kayong umasa na gagaling pa siya. Tumigil ka! Hindi mo kalala si Angel. Hindi ka susuko. Diba, Angel? Maiwan ko po muna kayo. Angel, kung narinig mo ako, gumising ko. Ano ba tayong gagawin? Parating na sina-Opi, Mateo. Tutulungan tayo hanapin si Bibigyan natin, ha? Kaya huwag ka susuko. Uuwi na po ako. Ayoko na po dito. Dito ka muna, hindi mo pa kaya. Awa na po kayo. Ayoko na po dito. Gusto ko na po makasama si Madre Ben at si Angel. Parang awa niyo na po. Bulag ka? Lalong hindi ka makakaalis dito. Nandito tayo sa isang isla malayo sa mga tao. Tayong dalawa lang na nandito, hindi ka makakalayas. Bulag ka na nga, hindi ka pa marunong lumangoy. Kaya dito ka lang. Ako ang magiging nanay mo at ikaw ang magiging anak ko sa ayaw at gusto mo. Ayoko po! Ayoko! Gusto ko sa Madre Ben ko! Madre Ben! Angel! Ayoko! Ayoko na sa'yo! Mother Ben, ready na po kami. Saan po ba tayo mamamasyal? Baby girl, hindi tayo pwedeng umalis ngayon. Kasi katatawag ng may-ari mo. May dadating daw ngayon, titingnan yung palang isdahan. Pag umalis tayo, baka magkasalisi kami. Sige po. Wala na ako natin magkikita, baby girl. Ben! Ben? Ano nangyari kay Angel? Nasaan si Fatima? Kumusta ang bata? Patay na ba siya? Sayang naman, mamamatay yung bata. Sana, kinain na lang namin. Humupa ang lagnat niya. Pero may malaking problema. Gusto niyang bumalik sa dating buhay niya. Ganon? Malas naman. Walang nakakatawa. Walang tumatanggi sa akin. Wow,
Iba naman kasi yung nakuha mo ngayon eh. Kasi noon, yung mga nakukuha mo, kung nalulunod, natatakot. O kung hindi naman ganun, yung naglalayas. Eh kung nunurin ko siya at takutin, Tao po! Tao po! Tao po! Wag! Baka mas lalong lumayo yun sa'yo. gusto ko ang batang ito. May kakaiba sa kanya na hindi ko mapaliwanag. Gusto ko siyang makuha. Pero paano? Bakit? Hindi mo na ba naaalala ang sarili mong kwento? Hindi mo na ba naaalala kung paano umibig? Pag-ibig? Pang-akit ang naranasan ko noon, hindi pag-ibig. Ang pag-akit ay simula ng pag-ibig. Ang pag-ibig, pwede manganak ng takot. Kapag inakit mo ang bata, sigurado ako, makukuha mo lahat ng gusto mo. Tama. Hindi ko siya pipilitin. Hindi na pipilit ang pag-aaswa. Kailangan ko siyang akitin para matanggap niya ang regalong handog ko. Magaling, Didi. Hindi ko lubos akalain na magiging ganyang kakatalino. Ha? Hindi ako nakaisip nun. Si Teban, sinasabi ko lang yung sinasabi niya. Supremo, mas mabuti nang hawak na muna natin sa ngayon si Sento. Kaysa naman pagsisihan natin. Dahil baka magkatotoo nga ang nasa iyong pangitain. Maaari hindi nagsisento ang magtraidor. Nariyan pa si Anaira. Pupuntahan ko siya para malaman kung wala siyang ginagawang laban sa atin. Sasama ako sa iyo, Supremo. Huwag na. Alam ko naman ang nakaraan ninyo. Baka lang kumulo ang dugo niya kapag nakita ka. Ngunit anong gagawin ko dito, Supremo? Ipagpatuloy mo ang paghahanap sa bata at sa ina. Kapag nahanap mo ang isa, maaaring ito ang maging tulay para makita mo yung isa pa. Kaibigan, bumalik na ba ang alaala mo? Hindi ka ba nalulungkot? Wala naman po akong masayang alaala. Wala rin ako naalalang malungkot. Ibig sabihin po ba nun wala akong silbi? Wala akong dahilan para mabuhay. Lahat ng nabubuhay ay may dahilan. Kaya huwag kang mag-aalala. Babalik at babalik rin yan. At kapag bumalik ang alaala mo, saka mo malalaman kung ano talaga ang silbi mo. Manalo mo. Nagpapaya ako. Hindi ako kumagisa si Fatima. Kung hindi ako magisa, di sana siya nakulong sa tubi. Nasaan na si Fatima ngayon? Hindi ko alam. Hindi ko siya nakikita. Nahanap ko siya hanggang ngayon. Bakit mo kasi kinuha si Fatima? Kung di mo sana kinuha, hindi sana nangyari ito. Hindi sana nangyari ito! Sorry. Bakit mo siya pinabayaan? Tama na. Walang may gusto sa nangyari. Kung hindi mo siya kinuha, kasama pa rin natin si Fatima. Pati yung aso, si Angel, hindi sana mapapahamak kundi dahil sa binabain ito! Ben? Ben yung aso.
May nangyayari sa aso. Pero kanina naghihingalo na yan. Ano nangyari yun, Dok? Isa itong himala! Isa itong himala! Angel! Tao po. Tao po. Mukhang iniwan ako ng ale. Mukhang walang tao dito, ah. Mother Ben! Mother Ben! Ay! Bakit nagpunta dyan si Angel? Dito uli nakita si Fatima. Dito siya nahulog. Anong ginagawa niya? Hinahanap pa rin niya si Fatima. Yun din ang gagawin natin. Mother Ben, tawagan mo yung kapitan. Ako mismo mamumuno ng paghahanap sa kanya. Mother Ben! Ben! Kawawang bata. Di ba't sabi ko sa'yo, hindi ka makakaalis dito? Mapapahama ka lang. Pero gusto ko na po umuwi. Gusto ko na pong pumunta sa Mother Ben ko. Ang kulit mo rin, no? Pero yun po talaga yung gusto ko. Kapag ginakit ang bata, sigurado ako. Ikukuha mo lahat ng gusto mo. Sige. Sige na. Kung yun talaga ang gusto mo, ihahatid kita. Talaga po? Oo, pero hindi ngayon na. Masama kasi yung alon. Pero pag mabuti na ang dagat, pwede na kita ihatid. Boss Chief, dito mismo sa lugar na to, nahulog si Fatima. Mga 12 kilometro yan mula sa dagat. Saan tayo magsisimula? Magdadala tayo ng 2 bangka at susuyurin natin ulit ang ilog hanggang sa makarating sa dagat. Diyos ko, sana po ligtas si Fatima. Sana po makita namin siya. Kasabay ng bangka, maglalagay din tayo ng 2 grupo sa magkabilang hilera ng ilog para maghanap. Liban dito, magtatali tayo ng mga maninisid sa mga bangka hanggang sa makarating tayo sa dagat. Ayos ng masinsinang paghahanap natin, Major. Paano kaya kung pag pumunta rin tayo sa dagat, wala pa rin tayong makikita? Anong gagawin natin? Hindi tayo titigil. Tatanungin natin lahat ng barangay dito sa lugar nyo kung nakita nila si Fatima. Excuse me ho, magtatanong lang po. May nakita po ba kayong batang babae, 7 taong gulang, tisayen, bulag? Nahulog po kasi siya sa ilog, sa looban. Baka po napadpad dito. Ang kinuha ng dagat, sa dagat na. Hindi na naibabalik pa. Mukhang naniningil na naman ang mga asong ng tubig sa lugar na to. At yung batang yun ang bayan. Aswang sa dagat? Huwag niyo hong paniwalaan tong si Lolong. Naniniwala pa rin yan sa mga sirena at chokoy. Hindi ako nagluloko. Nagsasabi ko ng totoo.
ang batang nalaglag sa dagat hindi na nakikita. Kinukuha na ng mga aswang. Ewan ko sa inyo. Mga Diyos, dilis. Diyan na nga kayo. Mateo, totoo kaya na merong aswang dito? Kinuha kaya nila si Fatima? Magtanong po tayo ron. Salamat to, ah. Tignan mo, Helen. Eh di tama yung ginawa kong pag-iisipi sa pasyente ni Ma'am Grace. Tignan mo. Di na siya nanggugulo. Tumalab nga po yung pangunguryente nyo. Pero hindi ibig sabihin, tama po yung ginawa nyo. Ang magulo kapag tumahibig, ibig sabihin effective. Kakanin mo ba yan? Gusto niyo po? Salamat, ah. Bait mo pala. Pagbigay ka. Alam mo, may naaalala ko sa'yo eh. Yung kaibigan ko si Fatima. Kahawig mo nga eh. Tsaka ang bait rin ng batang yun. Mapagbigay. Gaya mo. Fatima? Kain ka muna. Alam kong gutom na gutom ka na. Salamat po, Aling Anayra. Ang bait-bait niyo naman po sa akin. Pwede bang habang nandito ka, nanay na lang ang tawag mo sa akin? Kahit ngayon lang na magkasama tayo. Para mabawasan naman yung kalungkutan ko. Bakit po ba kayo nag-iisa? Bakit po hindi kayo gumawa ng pamilya? Huwag na. Naranasan ko noon yung umibig, pero nasaktan lang ako. Pero bata ka pa. Hindi mo pa naiintindihan ng mga bagay na yun. Pero naiintindihan ko na po ang pagmamahalan ng isang pamilya. Nasaan po ba yung pamilya niyo? Wala na. Magkakaroon sana ako ng anak noon. Pero kinuha siya sa akin. Nawalan din po kayo ng anak? Oo. Kaya nung nakita kita, sobrang tuwa ako. Kala ko mararanasan ko yung pinagkait sa akin noon. Pareho po pala tayong nawalan. Ako po, walang magulang. Kayo naman po, nawalan ng anak. Sige po. Habang nandito po ako, Nanay Anayra po muna itatawag ko sa inyo. Salamat. Pero, ano nga pala ang pangalan mo? Anong itatawag ko sa anak-anakan ko? Anayra? Ginawa na natin ang lahat. Pero wala talaga. Marami pa kaming gagawin ng mga tanod ko kaysa naman maghanap din sa nawawalang bata. O baka naman tama ang sinabi ng mag-iisda kanina na nawala na talaga yung bata. Hindi tama! Hindi tama! Hindi ako papayag! Pasensya, Kapitan. Major, dito na ako lumaki sa lugar na to. Bata pa lang ako. Sa tuwing may kinukuha ang dagat ang ilog, hindi na ito nakikita. Ginawa na nating hanapin 2 beses pa, pero bigo tayo. Pasensya na. Nakikiramay ako sa inyo. Salamat, Kap. Mateo, ano sabi ni Kapitan? Ano daw ang susunod na hakbang? Wala na. Wala na raw silang manggagawa. Ano? Titigil na tayo? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Hindi ko alam kung saan natin siya hanapin. Kung may alam kayo, sabihin niyo sa akin dahil hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Mateo, hindi tayo pwede sumuko. Hindi pwede. Angel! Angel!
Auntie Offie! Anaira! Dito ka lang. Huwag kang gagalaw. Bakit po? Ano po nangyayari? Supremo? Nandito ako, Anaira. Kasama ng bago mong kaibigan. Bigla po siyang lumabas sa kwarto niya, nagwawala eh. Sige, dali niyo sa city room para makuryente ulit. Tama lang, tama si Mateo. Dapat ipasa Diyos na lang natin ang lahat. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Hindi ko po kilala yung taong mga nakapulot sa akin. Parang may kakaiba po sa kanila. Natatakot po ako. Naniniwala ka ba sa aswang? May mga nakaharap na rin po akong aswang dati. Pero natalo ko po sila. Ay, posible pang